nagpaalam si Light sa kanyang bayan at umalis upang mag-explore para sa pera at kapangyarihan. Matapos maabot ang isang malaking lungsod, si Light ay pinaikot-ikot ng mga tao, ngunit patuloy na hinahanap ang unyo ng adventurer. Pumasok siya sa guild at ipinakilala ang sarili sa receptionist na nagtanong kung gusto niyang magparehistro bilang isang bagong adventurer. Habang tumatango siya, ipinaliwanag niya na magsisimula siya sa pinakamababang e-frank at itatanong kung mayroon siyang espesyal na kakayahan. Sinabi ni Light na mayroon siyang unlimited gacha na random na card at ipatawag ang mga ito. Pagkatapos niyang ipatawag ang isang baliko na tinidor sa kanyang harapan, ang receptionist ay naiwang walang masabi. Dahil sa kahiyan, sinubukan ni Light na umarte na parang hindi lang silverware ang maaari niyang ipatawag, ngunit ang mga susunod niyang roles ay binibigyan lang siya ng maraming bulok na merienda. Nabigo si Light na nagpasya ang kanyang kapalaran na ipagkanulo siya sa pinakamasamang sandali, at kinumpirma ng receptionist na karapat-dapat siya sa kalunus-lunus na rango na F. Matapos matanggap ang kanyang adventurer's card, humingi siya sa kanya ng ilang mga quest, at sinabihan siya nitong maghanap sa job board ng guild. Sa pagbanggit ng mga post sa trabaho, nakaramdam ng awkward si Light at napagtanto ng receptionist na hindi niya mabasa ang board. Nalungkot siya para sa kanyang hindi nakapag-aral na kapwa-tao, binasa niya ang mga post sa trabaho para sa kanya. Nasa sabik na kumita ng totoong pera, masayang tinanggap ni Light ang mga nakakainit na gawain. Pagkatapos ng isang araw ng pagsusumikap, sa wakas ay nakakuha siya ng sapat na pera para umupo ng isang silid. Gayunpaman, pinatumba siya ng isang gang ng mga beast folk at sinimulan siyang pambubuli habang kinukuha ng kanilang pinuno ang kanyang pera. Nagmamakaawa si Light sa kanya na maawa sa kanya, ngunit ang malupit na lobo ay nagpatumble sa kanya pabalik gamit ang isang matigas na uppercut. Tinutuya ng Wolfman si Light sa paghingi ng ekstrang sukli at malamig na umalis kasama ang kanyang tumatawa na gang. Kahit na ang mga tao ay hindi pinapansin si Light habang siya ay nasa lupa hanggang sa isang mabait na elf ang tumulong sa kanya. Nagulat si Light sa lahat ng adventurer na nakapaligid sa kanya at napaatras siya sa gulat. Nang makita kung gaano siya natatakot, niyakap ng elf si Light upang i-comfort siya habang nanunuya ang mga dumaraan. Dahil nabigla si Light na nadumihan ang isang magandang elf para sa kanyang kapakanan, tinulungan niya itong tumayo. Ipinakilala ng mga adventurer ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng Concord of Tribes. Ipinaliwanag ng isang beastman na nagngangalang Geru na ang bawat miyembro ay kumakatawan sa isa sa siyam na lahi, at ipinakilala ng elf ang kanyang sarili bilang Sasha. Ipinakilala niya sina Drago, Diablo, Oboro, Nano, Sion, at Santor, na kinukumpleto ang 8 sa siyam na lahi. Nalaman ni Light na ang Concord ay naghahanap ng lahi ng tao upang ipakita ang pagkakaisa ng lahat ng lahi sa kanilang mundo. Habang inaabot ni Geru ang kanyang kamay para imbitahan siya, natigilan si Light na may nangangailangan ng kanyang tulong. Saka masayang tinanggap ang kanyang imbitasyon. Di nagtagal, nagsimulang tuklasin ni Light ang isang dungeon na tinatawag na Abyss kasama ang kanyang bagong grupo. Isang malaking uod ang sumusubok na salakayin siya, ngunit tinatat ito ni Geru bago pa nito masaktan si Light. Ang isa pang uod ay sumusulpot kay Light mula sa likuran, kaya binabagsak ito ni Sasha gamit ang kanyang pana. Pinagalitan niya si Light dahil sa pagiging pabaya niya, na nagpapaalala sa kanya na ginagalugad nila ang pinakamapanganib na dungeon sa mundo. Pinalaan siya ni Sasha na madali siyang mamatay sa lugar na ito. Umupo siya at inaalagaan ang mga sugat nito. Nang mapansin ang pag-arte niya tulad ng kanyang mommy, sinimulan ng iba pang mga miyembro ng partido ang panunukso kay Sasha dahil sa labis na pag-spoil kay Light. Habang namumula na parang kamatis, kumilos si Sasha na parang hindi niya mahal si Light at sinasabing sinusubukan lang niyang protektahan ang isang kapwa